karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ngayon, May 16, 2024. Good morning. Morning. Good morning. Mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Please comment. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw 23. Channel 24 yan sa Signal. Channel 27 sa TV Plus at Channel 25 sa GMA Afford Box. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Teka, batiin muna natin. Sino? Ito ang ganda pa ng lead ba rin. Atin ito? Hindi, wag yun. And sports muna tayo, sports. Ay, hindi. Atin to. Hindi, pero Dapat. ito sa kanila to, nakuha nila. Kanila yan. Uncaged, Unchained, Unleashed. Ayan. Balo ko. The Philippine Star, yung sports section nila. Yung Bulldogs at Lady Bulldogs ng National University. Sila ang champion sa volleyball. Men and Men and women. women. Grabe. Nakuha to, pare. Kaya, Mabigat. Congratulations. Mr. Hansi. Mr. Bihira Hansi. yan. Mr. Hansi, bibihira. Bihira yan. RJ Ermita. Yan bang pag nagcha-champion ng ganyan, nagpapapansit din? Dapat. Ay, Dapat. hindi. Hindi lang pansit yan. Mr. Noel Bungat, dapat ikaw magpagol. Oh, Ayan. Ano na yan? Pangalawa lang yan. Oo, Kasi the pangalawa. last time around, yung Ateneo. Ateneo. So, sila yung and second na nag-back-to-back. Yung back-to-back na dalawang men's and women. Yung naghusayan, pare. Oo. Mabigat sila, mabigat. Okay. Happy birthday muna dito sa Happy birthday. partner at kaibigan natin, class 73 ng college, Opet Velasquez. Uy. Opet. Velasquez. Happy birthday. Abay, papansit ka, brother. Ayun. Oo. Okay. Magaling ito sa Kanlubang Golf Course. Kalubang. Takanlupang. Dalawang Gandang golf course yun. Gandang course yun. Yan ang isa sa mga unang golf courses dito. Oo. Kasabay ng Valley Golf sa Antipolo. Ano yan? Wakwak. Yan ang mga luma. Kung
Frontline pa lang, 80 na kagad. 80 ka na? Oh, diba? Okay, thank Patay you. na tayo doon. Pag ganun. You should quit while you're ahead. Oo. Medyo tuloy na sa ano yun. Lunch na tayo. Lunch na tayo. Okay. Okay. Atin to. Ako. Yan! Umikot-ikot daw eh. Umikot-ikot. Kasi naglagay ng buoy. Ng buwi. Oh, buwi. Oo. Yung pong Para mga game plan. supposedly civil society, Yes. gumawa sila ng mga parang ito caravan sa dagat. Yes. Mga bangka na dikatig lamang. Yes. Pumunta sila doon sa Scarborough. Uy, napaka-festive niyan. Festive. Very festive yan. Ritas pa. Oh, yes. At naglagay silang buwi. Ito yung mga lumulutang sa dagat. WPS atin ito. Yes. Nakalagay kulay orange. Yes. Okay. And then, Yun na. Yun na. At Yung least, mga isda na huli natin dyan, wala ba kayong yun na dadalhin nga dito? Dapat kasi Mani, mo gato ha. May utang na dito mga. isda. Tuna. Blue Blue barley. barley. victory daw, victory. Yes. Okay. Diyan si na Manny. Ang mga co-convenor, kasama dyan yung akbayan. Yes. Ah, Akbayan, sina Ed De La Torre, sina Manny Pugat. Ed De La Torre, Philippine Rural Reconstruction Movement yan. Yes, PRRM. Kanila daw, ang susunod daw, ay hindi pa natin alam. Ano ba susunod na move dito? Kasi mahod din masinlok yan eh. Yung pagpunta. Pero ano mahigit daw. Ito yung area po na binitawan nila Pinoy. Nabitaw. Hindi naman, somebody dropped the ball. Somebody drop the. Ayan yung Naniwala sila sa naniwala sa China. Pagkatapos, naniwala Sa rin na US. babackupan sila ng US. Nung wala yung backup ng US, umatras tayo. Hmm. So, China yung nanalo doon sa standoff. Mm. Ngayon, pinipilit natin, atin yan. Atin ito. Well, 99% of ownership is possession. Yes, yan. Oo. So, may possession na ba tayo niyan? Ngayon, naglagay tayo ng mga buwi. Alam mo, kahit si Sun Tzu, sa kanyang strategy, talo tayo dyan eh. Yung sinabi mo kagad, yung binitawan yung ball, hindi ba, dapat yan, alam mo naman ng China, sila ang inventor ng mga The Art of War, Sun Tzu eh. Yung talagang... Nag-face-to-face tayo ron Miss eh. tayo doon. Umatras tayo. Dahil binitawan tayo ng kano. Meron daw, Mga ano lang po yan, 120 nautical miles from land. Yes. Ang yung land na yun, ang katapat nun, Sambales. Kasi Masinlok. ngayon yung strategy, maglalagay ka ng mga buoys doon na yeah, orange. Kahit sa libro ni Sun Tzu, very good. And then what? Naku, wala yatang sumunod. meron. Meron. Then we will be able to fish. Kasi, Fish? mangingisda na tayo doon. Pwede na. Hindi pa po nila narating yung Naglagay ka ng shoal. boundary. Naglagay ka ng Kahapon. boundary. Yung mga maliliit na bangka, umuwi na. So, yung second phase daw po, marating yung shoal. Yung ibig sabihin, yung Scarborough. Kung saan na... Parang ano po yan ring. Oo. Doon sa gitna ng ring na yon ay rich fishing ground. Yes. Yun ang gusto raw nilang marating. Yan daw ang second phase. Anong first Hindi phase? narating? Anong first phase? Yung malapit na doon sa... Maglagay ng buoy. Yeah. Buoy. Kasi may mga nakabantay daw Chinese ships eh. Nag-issue pa ng warning. May Coast Guard. Go back. At saka militia vessels po ang China. Nakakatakot yun ba? At isang warship. Gray vessel, warship. Nakakalat daw dyan sa area na yan. mabigat. At pinalalayas daw sila ron. Within, ano ba tawag doon? Visual distance. Nagkakakitaan sila. Nagkakakitaan sila. Pero nagpadala rin po ang Coast Guard na mga kanilang Parang nag-escort din. Nag-escort din ng Coast Guard. para daw sa civilian mission. Civilian mission nga ba 'yon? Yun ang sabi nila. Kasi mga advocates Oo. Advocates ng ano. Advocates, tsaka, ng atin ito. tsaka media. Ayun. Tsaka media, money mo ko to. Saan sila kumuha ang pera? Ba, advocates nga eh. Advocates, So, ibig sabihin nyo na magpapakasakit para
ipaglaban ang ating... Aba, yung pagpunta doon, may gastos yun. Gasolina lang, may gastos. Ay, yung mga katig, yung Yung buwi, ano yun? Ninakaw nyo lang sa hardware? Meron. Binili nyo yan. ni sobra ka naman ninakaw sa hardware. Kaya nga, isang galing. Meron. May pera. May mga May advocate. kaso ka pa niyan. May pambili. Meron. Pag nanakaw ka sa hardware, may kaso ka pa rin. Hindi nga, alam ba natin kung saan nanggaling, sino sumusuporta sa kanila? Ba, mga ano to, NGOs to. So may mga... Ganyan na po ngayon ng taong bayan, mausisa. Okay? Sinasabi ko nga sa inyo, yung issue na yan na sinasabi nyo sa South China Sea, 1% lang ng kababayan natin. Ang sinasabi, yan ang priority natin. Yung 1% na yon kasama na si Alunan doon. Huwag mo naman ganun yung kaibigan natin si Rafi. Kaibigan natin si Ano Rafi. yan, his heart is... Inaano ko ba? Sinasabi, His heart is, I am stating a fact. He believes that China is in sinister ang mga Yeah. motives dyan sa mga part of the mechanisms. Niya. world. So let us throw our... Yung Amerika, hindi. Hindi, dapat doon tayo. Doon tayo, sabi niya. Ayun. Kaya nang ginawa nila Pinoy. Tapos pag tayo gumalaw, pag gano'n natin... Kaya nga. Wala yung Amerika. Nang waiting, iniwan tayo. Oo. Ibig sabihin, hindi ka naman pwedeng, sabi mo, advocacy to. So, maaring yung publiko nagbigay ng pera sa kanila. Di ba? Para... Piso-piso. Para sa atin. Ayon sa survey, 1% lang ang ano tingin niya ang priority natin issues. So, paano sila makakadikom ng pera? Sa publiko, crowdsourcing kung tawagin. Oo. Paano? So, saan ang gagaling yung kanilang pondo? Ikaw naman, Ano? kahit kayo sa Rotary, di ba nagkaka... donations kayo, generous donations. Ito na. Galing sa members. So, galing, bumaba. ito galing sa bulsa nila. Hirap yung pumuporma lang. Yung ginastos nila, galing sa bulsa nila. Oo. Oh, really? Okay. Kasi po, ganito, bawat may movement na Paniniwala. ganyan, merong pondo behind it. Halimbawa, yung sinasabi nila sa Amerika, yung mga campus unrest tungkol sa Israel, Hamas. Yung mga kumakampi sa Hamas, na-expose na ngayon na meron palang funder. Isa doon, si George Soros. Si George Soros po, backer yan ng Rappler. Open society, lahat, etc. Rappler? Oo. Di yung Rappler makahamas? Si ano? Ibig sabihin, kung sino nagpopondo sa grupong ito, ano yung interest ng mga yon? Baka itong pondong to hindi off the table, na meron. May galing sa... Sino ba yung Amerikano uli? Nakalimutan. Ano yun man yung mga may Ayan, mga fishing boats na yun, sumali na lamang? Nahikayat sila. Wala. Ayun! Napanood mo ba yung ano ba yung mga British na Flotilla. na ano sila yung na Dunkirk. Dunkirk. Ayan. Yun. Exactly. Iba-ibang fishing boats. Yung parang ganun, pare. Ganon din to. Let's go. Yes. Supportahan natin si ano. Ayun. Yan, ganon. Yun yung sa Dunkirk. Aha. May convener pa Yun. Uso ngayon yan mga convener. Alam mo, ingat kayo. Ewan ko lang kung may epekto to sa eleksyon. Uy. Ewan ko lang. Well, kasi pwede mong sabi nila 1% lang ng sabi ng survey. Oo nga eh. 1% lang. At araw-araw, laman ng pahayagan, itong South China Sea issue. Samantalang- At hindi po umaangat sa consciousness ng Pilipino. At least si Mayora ng Masinloc, okay sa kanya to. Sa Masinloc. Na-highlight yung kanyang Oo, tsaka umakyat daw po yung mga kita ng mga karinderya ron. sa Masinloc. Masinlok. Karoon ng pera. There you go. It is na pump-prime yung Pang-prime economy. Okay. Ang tanong ko, nakahuli ba na isda yung mga nagpunta? Hindi, second wave. Second Hindi sila wave. nakarating dun sa Hindi pa. Hindi pa nakakarating dun sa ano. Hindi, okay. Pare. Let us play the devil's advocate. Yan. Okay. Magdaglay ka ng mga buwi, di medyo kahit papano, hindi naman kaya tapatan ng armas, ang vast armada, military might ng China. O medyo, ayan, ano, ang tawag dito, psychological effect. Plus may media coverage ka pa. Baka matinag ang China na huwag masyadong tayong bastusin. To the world. To the world, to the world. To the world Audience mo, ang audience mo hindi tayo. So yun ang pakay nila. Malamang. Na makonsensya ang China. Dahil napakaliliit nitoong. Oo, tama. Kung walang konsensya ang China,
Paano yun? Nga kinakatakot ko. Well, Sabi ko, Nakita na natin in the past, wala silang pakialam sa mga ganyan. Binobomba nga ng water cannon ng Coast Guard. tapos Makonsensya ang buong tapos mundo. yung ating Makonsensya ang buong mundo. tapos yung consul natin sa Beijing binobomba daw ng hate mail mula ng mga China doon. At iimbestigahan daw for wiretapping. Oo, yan. Talagang ano na to, Open. bangayan na. Open. At alang-alang yan sa mga Amerikano. Hindi national security. National security. Security. Hindi These ko are alam. our waters. These are our waters. I don't know kung yun yung Taiwan issue, part ng national security natin. Ang national security sa akin nakuha ko na yung bill ko sa Meralco. Malaki ba? Ayokong sipatin mamaya pag ayokong tingnan. Sisiw yan. Ngayon, May? Oo. Hindi pa, wala pa. Ay, wala pa. April May. muna. Wala pa yung May mo. Okay. Ay, sinasabi po ni paring Joel, ngayong Mayo, magtataas, sa Meralco franchise lang, magtataas sila ng mahigit 1 peso and 50 centavos, parang gano'n mahigit, Per kilowatt hour. per kilowatt hour. Magtataas po sila dahil lamang yan doon sa mga binili nilang extra na pantakip doon sa mga, kasi may mga planta Na na nagtara. shutdown. So kinulang sila ngayon, bumili sila sa spot market OSMs. at mas mahal doon. Para mabawi yun, kailangan po magtaas ng singil. Ang Meralco. Distribution. Sa Meralco area lang yan. Gaano kalaki ba Meralco area? Ba? Yan ang pinakamalaki yan. Malaki. Franchise area. Gusto ngang hatiin sa tatlo yan eh. Pero rescue na yung ilang ating lawmakers na, hindi, ibigay pa rin yan for the next 25 Hanggang ano ba yan? Bulacan, di ba? Hanggang Bulacan. Bulacan, buong Rizal. Laguna, Cavite, Rizal, Cavite, Rizal. Metro Anyway, Manila. Part of syempre. Batangas ba? Part of Part sa Batangas. Malaki po. Malaki. Maraming apektado. That's a crucial issue. Pero itong darating, meron pang darating, huwag ka mag-alala. Meron pa. Meron pang darating na increase. Kaya Ay nationwide po. i-hold mo muna yung pagsisipat mo. Kasi may darating May tayo. Ano darating ang pa. ginagawa ng Huwag ka mag-alala. ERC at DOE? Anong Yung ERC nga nag-announce eh. Ano ka ba? Anong ginagawa? Alam mo, pupunta ako ron, maghuhulog din ako ng buwi dun sa may harapan ng... ERC. pero magnanakaw Atin ko to. sa hardware. Atin to. hindi atin to. Buwisit kayo. Okay. Ang ERC daw po, pumayag na. Okay? Na itong mga power generators, pumayag na maningil ng additional kasi po may utang tayo daw sa kanila, supposedly, na halos 6 na bilyon. Wow. Noong Marso, sabi ng ERC, kasi noong Marso, maraming namili sa WSM. Okay? Maraming namili. Yung mga reserve, yan namili. Umabot yan ng 6 billion. Sabi ng ERC, teka, gusto ko makita ang computation yan. Suspended muna yan. 6 billion. Hindi kayo pwede. Hindi pwede. Hindi kayo pwede. Tignan muna natin, reviewin natin. Baka mamaya kung anong nilagay Kung nyo dyan. nilagay mo dyan. Oo. Imbes na piso lamang yung galunggong, ginawa mo 3 piso. Hindi pwede Ganun yun. po. No? Ganun, no? Masusing pinag-aaralan. Dapat, suspendido muna. Babayan. Hindi kayo pwede. Okay. Kahapon, nakita ko press statement ng ERC, ang sabi po, pwede na kayo mga ningil. Ngayon. Pero 1.7 billion lang muna. Oo. Ito yung provisionary. Provisional authority. Provisional. Hindi pa po tapos yung review. Kung tama nga ba yung singil ng 5.7, hindi pa. Wala Wala. Hindi pa nakakasubmit ng kung ano, preba na ganyan nga ang singil dapat. Sabi ni kagalang-galang na ERC chairperson, Mona Lisa de Malanta. Aba, maawa naman kayo sa mga power gen. Oo. Naghihirap eh. Naghihirap sila. Naghihirap sila. Talagang 24/7 ang So, okay maningil, bayaran muna natin sila ng 1.7. Oo, yung first ano lang muna. Pero hindi pa tapos yung review, ha? Hindi pa nangyayari. Paano mo na-determine na pwede nga yung 1.7?
Kung at the end of the review, wala pa na dapat tayong bayaran. Nabigay na yung 1.7 billion. Paano yun? Provisional naman po yan. Pwede naman tanggalin yan. Pwedeng bawiin? Gawin. Really? Oh, yung Although- order. Yung order, babawi. Yung order, babawiin. Hindi yung pera. Yung pera ho, Paano yun? ngayon, kung gusto nyong bawiin yan, pumunta ho kayo sa Supreme Court. Supreme Court. Pending submission Ayan. of non-compliant generators. Yeah. Subject to adjustment daw po yung binayaran natin. Pending the submission, yung mga non-compliant. Galing. Ganda. Galing nito. Ang ganda. Ganda ng ganyan. Kasi kawawa naman daw yung Genco. Ang hirap daw. Kailangan daw balansehin din between consumers and mga Ay, Genco. trabaho na regulator yan. Oh, Talaga. to balance. To do the balancing act. Pero ipapaalala ko po sa inyo, kamakailan lang, nagyayabang itong Mona Lisa Di Malanta na to. Ang sabi niya, nakikiusap daw siya sa mga Genco. Huwag muna kayong maningil ng mataas. Alang-alang sa mga consumers. Kawawa naman ang consumers. Naghihirap ngayon eh. Naghihirap. Ilang araw lang, all of a sudden, ito sinasabi niya, kawawa naman ang Gencos. Yun nga yung balance eh. Unahin muna natin yung kawawa ang consumers, tapos ngayon kawawa ang Gencos. Yung sa consumers, kawawa sila. Period. Ito, kawawa sila. Bigyan mo ng pera. Bigyan mo ng pera. Balance! Balance eh. Diba? Complete. Maayos. Maganda yung... napakaganda po ng... tignan nyo yung website nila. Napakaganda ng, ERC. press statement. Partial lifting of suspension. Yan. Para bang napakaganda partial lifting of suspension. Ang ibig sabihin po nun, maniningil sila sa atin ng mas mataas. Yung kanilang press release, balot na balot po ng jargon at technical na hindi mo talaga alam. Kung wala lang ako may kakilala lang ako sa power business, kaya tinanong ko, ano ba ibig sabihin nitong press release na to? Tataas ang sigel sa kuryente. Maghanda ka na. Maganda ka. Yan. Kaya pasensya na lang dun sa mga advocates ng sa West Philippine Sea. Mukhang hindi dun ang aking interes eh. Nandito sa babayaran ko susunod na mga buwan. Sa provisional increase na yan. Kaya daw po nagpasya sila Ano. na Pagbigyan na. napagbigyan. Yes. Kawawa eh. Bakit? Bigyan na. Sila. Gumawa sila ng simulation. Yan. Kumbaga, model. Simulation. Kung ano yung recover babayaran. Yan. Paalala ko lang po sa inyo, yung mga reserve na yan, malaking bahagi niyan, diesel. Why? Kasi po, ang ating power situation, kulang na kulang. Doon sa administrasyon ni Al Cusi as Energy Secretary, dapat nakapagtayo tayo ng capacity na almost, more or less 15,000 megawatts. Ang naitayo po natin noong 6 na taon na yun, nasa mga 2,000 lang. 2,000. Therefore, said na said ang ating reserve. Pag nagkaroon ng mga aberya, kamukha yun nangyayari ngayon, 20 plants, shutdown, mga ganon. Buong Pilipinas po, ginagamit natin yung mga diesel. Under the ancillary services. So, saksakan ng mahal. Okay? Yan daw ang tagasalba natin, sabi ni kagalang-galang na chairperson. Kasi kawawa naman sila. Gumawa sila ng paraan. Kaysa sa wala kayong kuryente, ito, Di baling mahal. mahal. Bakit tayo napunta doon sa sitwasyon na mawawalan ng kuryente at mapipilitan tayo bumili ng mahal? Paano nangyari yun? Iisa hong plataforma namin ni Ramon Concepcion. Ayun. Pag tinanong tungkol sa mga kailangan, basic needs, commodities, meron naman ho eh. May supply. Because may supply. Kompleto po tayo eh. Mahal lang. Mahal lang. Ganyan din yan. Pasensya na. May supply din ng elektrisidad. Kaya lang, kailangan bayaran sila. Kaya raw po kailangan
tumaas ang sigil sa kuryente. Babayaran na natin yung mga yan eh. Dahil daw po tuloy-tuloy na magkaroon Ng kuryente. ng kuryente. Yeah. Dahil baka daw magsara Yes. yung mga gadambuhalang billions and billions na kita ng mga power gencos na yan. Bakit nyo pa sinuspindi noong Marso? Ba't nyo nalang dinuloy? Ganon din pala. Kunwari pa kayo, suspendido noon dahil kailangan natin i-check yan. O hindi nyo pa na i-check. Ngayon, binalik nyo na. Although 30%. Hindi naman kalakihan. Provisional. Hindi naman lahat. Provisional po ito. Ayan. Provisional. Salamat, ha? Provisional lang, ha? Pero ito po, apektado lahat ng gumagamit ng kuryente, hindi lang Meralco franchise. Oo. Sa ibang probinsya, yung mga mass run units o MRUs, inuupuan ng ERC para yung ancillary units ng Aboitiz Magamit. Ayan. Kaya sa Zamboanga. Bakit pinapayagan ng Department of Energy? Well, Kasi pag hindi namin pinayagan, gusto ba ninyo magkandila na lang kayo? Magkakandila grabe kayo. naman, napaka-threatening naman ng ganong klaseng statement. Siyempre, ayaw namin ng kandila. Kandila, pugon. Yan, mga gusto ba ninyo yun? So umaasa ngayon po itong ating pinakamamahal na energy regulatory capture. Ano ba to? Commission. Energy Regulatory. Umaasa po sa simulation. Yes. Kumbaga, gayahin muna natin kung ano nangyayari sa market. Tapos makikita natin Saan tayo lulugar? kung magkano ang increase. Saan tayo lulugar? Saan tayo lulugar? Akala ko ba nung sinuspindi nyo yan, pagbayad ng additional noong Marso, gusto nyo makita ang totoong figures. 2 buwan na ngayon, Mayo na, hindi pa nabibigay ang figures na yan, gagawa kayo ng simulation. Gayahin muna natin, tingnan natin kung ano nangyari. Kasi ganito ang nangyari. Kaya bigyan natin ng 30%. Sa simulation ganito. Kung 0, ibig sabihin tutuloy natin yung sinabi natin na suspindihin muna yan, ito mangyayari. Pag yun namang total na dapat singilin 5 pesos, 5 billion. Almost 6 billion. 6 billion, ito mangyayari. Kaya dito muna tayo. Kaya simulation. Simulation. Hindi. Siguro yung mga figures masama yung nakita nila. Kailan magiging yung simulation, kailan magiging totoo na. Totoo yan. Na hindi simulation. Yung actual na. Facts and figures, yan. Nasaan yun? Kung hindi pa pala buo yung inyong findings, bakit magbibigay ka na ng ruling, nakikita na naman ng limpak-limpak yung mga power generator na reserve. In other words, diesel. Maniwala kayo o hindi, sir. Provisional lang ito. Simulation. Pwede naman mabawi yan 30% pagdating ng lang. araw. Okay. Meron ba nabawi dati? Pagdating ng, Hindi, yung mga dating provisional authority na binigay nila, may binawi ba doon? ito nangyari dyan. Yung provisional authority, Naging moot and academic. naging moot and academic. Kasi po nasingil na sa atin. Oo. Yan ang laging kalakaran dyan. Bibigyan kunwari ng provisional authority. Sige, maningil muna kayo. Tapos mawawala na lang yun. Hindi na pag-aaralan nyo kung tama nga ba o hindi tama yung sinisingil sa atin. Pag nakakastyohan na, wala na. Ano na yan Nasingil na yan moot and academic na yan. Mag-order kami ng refund. Kailan nangyari yun? Ayan, nag-order ng refund, titignan ninyo yung billing ninyo. Diyan ibibigay yung refund. Okay. Walang nag-ano nun. Walang tumitingin sa billing nila. Kung refundin nyo kaya mukha nyo dyan. 8:31 ng umaga. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana,
Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Baral. Ngayon, May 16. One day after payday. Yes. Puno-puno mga mall ngayon. Oo. Good morning ulit sa inyo. Paalala lang po yung mga nagko-comment. Medyo, wag naman na napakalalayo na ng mga topic off topic po kayo. At you're flooding our comment section. Medyo mag-stick tayo sa mga pinag-uusapan natin issues. Wala nang kinalaman sa issue. Sinisingid nyo pa rin dyan. Pa rin kayo. Pakiusap lang po. Alang-alang dun sa mga tao naman Na gusto na mag-comment. gustong mag-comment, sumusubaybay sa mga issues. Yes. Oo. Kasi Don't be selfish. Issue-based tayo. Huwag nyo stressin ang sarili nyo, parang gumising na kayo ng umaga. Ito ang gusto kong talakayin na issue. Yan. Tapos Hindi nangyayari. Ipipilit hindi niya. nangyayari. Na-high blood po kayo. Kayo mainit-init pa nga. Baka sumabog yung ano niya, tawag yun lang. dito, yung ugat sa utak nyo. Ngayon, kung gusto ninyong pag-usapan yung paborito ninyong agahan ninyo. Sabihin nyo, ito, pwede po bang pag-usapan natin to? Pwede. Okay. Ito po, ang LTFRB nagbabala. Ako, kakatakot to pa. Ito na! This is it! Crackdown daw po. Ayun. Mayroon ng hunt down sa mga kolorum. Colorum. Ano ibig sabihin po ng kolorum? Yung hindi sumusunod doon sa patakaran ng LTFRB na mag-consolidate. Sa modernization program po ito. Modernization Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasama po dyan, kailangan yung sasakyan nyo nakapasok sa isang cooperative Parang co-op, yung magbuklod. or corporation. Oo. Tapos na raw yung deadline, so ngayon na raw sisimulan. Ngayong Thursday, 1 year suspension daw yang inyong driver. Driver's license nyo. Bakit driver yung tatamaan? Kasi inilabas mo yung colorum Malay ko kung kolorum yan o hindi. Sabi ng operator, okay yan. Ba? Dapat nagtatanong ka. Para kang ERC dapat. Medyo masigasig ka sa pagtatanong. Ma'am, Yan daw pong unit naman, yung driver suspendido. 1 year. Kakatakot. Yung 1 year. Yung driver's hindi ka pwede mag Yung operator, May fine. i-impound yung sasakyan nyo, Piskado. bayad pa kayo ng 50,000. 50,000. So medyo mabigat. Sabi po kasi niya, iilan lang naman yan, mga 2,000 na lang yan Yun ang sabi mo. Ang sabi po ng mga organization, mahigit 100,000 pa yan. Yung mga hindi nagbubuklod, hindi Nationwide. Nationwide. Ang Mahigit 100,000. Oo. Ano ba hindi natin ma-reconcile ang mga data kung talagang ilan ang hirap. Kung yung ni-reconcile mo, wala silang achievement. Sakit mo naman magsalita. That goes, yung ganyang klaseng statement, that goes all the way kay Jimmy Bautista sa DOR. Oo. Yes. Ibang command responsibility. Command responsibility. Nag-corporate Di ba Titan ka, hindi ka makaano ng data. Di ba ilang beses na na-postpone yung niyan deadline? Precisely because hindi nila nasusunod yung dapat na gawin nila, which is basically yung data, etc. Paano raw pong malalaman Na colorum yan. na kolorum ang isa sasakyan? Dapat daw po, meron kayong papel na nakalagay sa windshield nung inyong pagsali sa consolidated operator. Nasa Di ba windshield. nakalagay sa windshield, bikutan na... Papel lang. Di maglagay ka kahit anong papel doon. Oh. kahit anong papel, lagay mo. Ay, di ba? Ano ba yan? Papel na may may stamp. Hindi, curious lang ako, paano i-implement itong crackdown na to Number 1, meron bang personnel yung LTFRB? Para Ihingi kayong tulong sa PNP. PNP at saka LTO. Yung mga PNP capable na mag-distinguish between a fake and real. fake original na papel. na papel. LTFRB po ang merong expertise niyan. So, Supposed to be, sabi ng Supreme Court.
Supposed to be. Supposed to be. Ikakalat sila sa field. Yung Oo. Putya, wala na silang ginawa kundi magbantay. Kung totoong may crackdown. Pagmumuka, pag ninenervyos, parang yun doon sa alitagtag. Yan, Ayan. ninenervyos na driver. Okay. Hindi ko maintindihan ito eh. So, magka-ipapaskel daw po, tapos sino yung mga manghuhuli? Wala naman personal ng FTFR. LTO at saka LGU at saka police. Police. Yan. Ako, katakot-takot na lagayan na naman to. Ba't naman ganun? Tsaka, Katakot-takot. ikaw lagayan. Ang akin yung traffic. Makakadagdag pa sa traffic yan. So dahil hinuli mo, hindi nakatbalan rin doon sa gilid, sa gitna. So ang ano lang nila, para hindi ka mahuli, maglagay ka ng paskel para sa windshield mo Yung papel na consolidation. na consolidation. Aha. Ganon. Yun. So meron kayong ganon. So halimbawa, itong ruta, Pasig hanggang Quiapo, ano ang consolidated na entity dyan? Ano? Wala sila idea. They have no idea. Halimbawa, kasi hindi nila pwede ilabas yun eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Sinabi nila, Pasig, Quiapo Cooperative, something like that. Iyan na ipapaskel mo. Iyan ang sinabi nila na accredited na cooperative dito sa lugar na ito. Okay. Ang dali-daling gumawa ng ganun. Precisely. Hindi ko na-consolidate na kayo. Dapat yan nasubmit sa LTFRB. And they will be the one to issue the Dapat. the pass. Pass. Ganon. Tsaka dapat may yun. Hindi gano'n kanya-kanyang gawa Gawan. ng papel. Akala ko nga, lalagyan na nila ng sticker. Nagaling hindi dapat sa LTFRB. Hindi. Bakit hindi nila markahan yung mga sasakyan? That's one way to distinguish. Markahan nyo yung sasakyan na consolidated na. Kesa yung may papel. Either marka o sticker. Ngayon, kung kailangan ninyo ng marking, tanungin ninyo SGS. Parang Parang markings ng gasolina. DTI yan, tsaka ng nung gasolina eh. Oo. Na alam naman natin. Sabi daming po ng problema eh. piston, mahigit 20,000 na public utility vehicle, umayaw na dyan 20,000. sa programa na yan. Ang sabi ni Guadis, nasa 2,000 na lang daw yung hindi. Yung hindi sumasali. Oo. Tama yung layo nung kanilang no? Data. Binibilang daw po kasi ni Guadis, pati yung mga in the process. Preposition. In transit. Kumbaga sa stock. Eto, nasa warehouse ko na. Eto, in transit. Naku, dami nito, pare. 10 truck. Binibilang mo na yon. Malaking So, problema. sabi po ng piston, si Guadis, yan daw ang style. Malaking problema yun, yung in transit. Oo. Parang provisional authority yun. Yun na naman. Para mga... Hindi pa, pero parang nandun na. umaasa ka doon sa papasok. Yung darating. At sabi po ni Guadis, dahil sa crackdown daw, hindi naman daw maaapektuhan ang mga mananakay. Thank you. Naniniwala ka doon? Pero today yan Today na. Today daw, crackdown na siya. 16 eh. Oo. Ha? 15-day grace period na nga binigay sa inyo. Bigyan na sila eh. Oo, eh. Oo. 16. Ang sabi po ng Supreme Court, wala namang Walang TRO, pero binigyan sila ng order tungkol sa dapat nilang ginagawa. isubmit nyo raw yung route plan. Local. Local at saka national route plans. Dapat matagal nang binigay ang route plan na yun. Diyos ko naman. Wala eh. Paano mo ibibigay? Matagal na matagal. How do you produce something that you do not have? Parang yan yung sinabi nung dating USEC sa DFA. May nagpapaalam na empleyado niya na magbabakasyon muna. Oo. Kasi Sir, Sir, pahinga lang ako. kung pwede lang ho, kasi meron kaming may sakit sa probinsya, pupunta lang ho sa probinsya. Sabi ng opisyal, and who will be doing the work that you have not been doing? Sir. Sino ang maglalakwatsa in your behalf? Yeah. So, Diretso eh. hindi, seryoso ba siya dito sa crackdown na to? I think so. Kaya nga,
pare, meron siyang provisional eh. Yun ang sinasabi ko. Doon lusot eh. Yun ang lusot. Oo. Hindi ho, ano yan? In process eh. Under Inaayos na process namin. yan. Under process yan. Okay yan. Consolidated na yan. Oo. So, yung hindi pa in process, crackdown kayo. Crackdown kayo. Paano malalaman kung sino yun? Via Pascal. Via Pascal. Yan. The best. Hindi sticker. In this day and age, asa ka sa kapirasong papel. At saka, To do something at saka as a- honesty system. Ah? Hindi ka nalalabas kung hindi ka Konsensya mo na. konsensya mo na. Nangangailangan yung tao, kailangan kumain pamilya niya. Kailangan Walang pinag-iba yan. Hindi, may konsensya ba dyan? Wala. Hindi. Baka yun ang kay Guadis, di ba? Kasama na yun. Hindi, ang kay Guadis, hindi niya alam ang ginagawa niya. Patay tayo talaga dyan pag ganyan. Walang pinag-iba yan dun sa driver's license na dapat kompleto may plastic at lahat kaysa papel. Ay, by July 1 daw. By July 1, Darating na. magsisimula na. Yung may plastic. Nawala na. Wala nang backlog. Wala nang mga July 1. backlog. Yan ang Mga sinasabi papel. ko, iwas kayo sa pagbigay ng eksaktong date. Dahil patay kayo dyan. Bakit? Patay. Bakit, bro? Dahil pag bago pa mag-21, nakaabang na yung tao dyan. Yung anak ko, papil yung kanyang lisensya, Oh. nakaabang na rin yun doon. Pag hindi nyo ano yan? Mumura-murahin ka niyan pag hindi dumating. Sulian ang kandila yan, maniwala ka. Yun po kasi, alam mo, frontline niya mga serbisyong Yan, serbisyong yan. Basic, very basic. LTF, RB, frontline yan. Kumbaga sa bangko, teller yan. Yes. Yes. Yan po ang humaharap sa publiko. Sila ang muka ng gobyerno. Tapos ganyang klase serbisyo ang makukuha nyo, talagang babagsak ang satisfaction and trust rating ni... Susunod na Ni BBM. SWS, patay tayo dyan. Ang dinig ko, ang huli, lumagapak na. Ayun. Hindi pa po nilalabas, pero mukhang gano'n na nangyari. Pareho sila ni Inday. Kasi damay-damay yan. Di ba? Unit team kayo. Isang administrasyon. Kaya, unit team kayo. Damay-damay po yan. Okay? Yun ang huling dinig ko. Well, ang daming problema. Taas ng kuryente. Tumaas ang singil ng tubig. Sa bigat. Taas ng... Pagkatapos ganito, mga frontline service. mainit sa airport. Naknantokwa. Tapos ganyan ang frontline mo. Frontline service Magsasalita. Yan. Si Di Malanta, makikiusap daw. oo. Alang-alang sa mga consumers, wag muna kayo magtaas. Ilang araw lang nakaraan, eto na. Pasensya, Pinayagan niya, maningil na kayo. Sige, bayaran niyo na yan. pasensya na kayo mga consumers. Ito naman ang ating... Kawawa naman to. Kawawa naman ng Gencos. Kasi yung mga bahay nila sa Forbes. Hindi, may dagdag pa yan. Kaya, mga bahay nila sa kaya Forbes Park gamitin nyo yung kuryente nyo ng maayos. Magtipid kayo. Yun. May kasamang ganun. Yan. Very good. Habang mainit na El Nino. Ngayon po, yung airport, may report itong Roberto Lim, galing ng Philippine Airlines to, sa legal ng Philippine Airlines. Pero ngayon, siyang undersecretary Yusek. ng DOTR for Aviation and Airports. Airports. Yun daw pong privatization niyang lagindingan. Yan yung Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Napunta ako, pare, napakalaki ng lupa. Malaki lupa niyan. Ang laki talaga ng lupa. Tapos ang ganda din ng terminal, although maliit-liit. Meron daw dalawang gustong i-challenge ang Aboitiz Group. Na nakakuha. Kasi anong nangyari po dito, yung Aboitiz Group, sabay-sabay yan. Gusto nilang kunin Bicol International Airport, Panglao, yung Bohol, Lagindingan. Yan lahat po, airport na yan, puro bago. Okay. Gusto nila, sila mag-operate. Kumbaga, hinintay muna nila yung gobyerno, mag-invest muna kayo, itayo nyo yan, tapos ipasa nyo sa amin. At nauna sila, nag-propose. At binigyan naman, by luck, siguro, or Among other things. by some stroke of luck, ibinigyan sila ng original proponents. OPS, yes. Kali. Siyempre, nauna ho kami. Naunang mag-offer. Naunang mag-offer, yes. Oo. Teka muna, up for privatization ba yung mga airport na yon? So pag may nag-offer lang, entertainin nyo na agad? Ganun ba yon?
Hindi nyo muna pinag-aralan kung tama bang private sector yan o hindi private sector. O ano. Hindi, basta may nag-submit. Hindi, experience ko kasi namin, dyan sa Kaap, sir, talagang hirap na hirap kami. Ayan. Ang government, masyadong overloaded pagdating. Bakit binabayaan nyo munang government ang magtayo? Nakita nyo ba yung Lagindingan? Gano'ng kaganda, pare? Ang ganda talaga. Nagpunta ako dyan. Ang ganda. Okay. Meron daw pong dalawang mag-challenge. Pero hindi pa sigurado. So in other words, ito si Bobby Lim, padrama niya lang to. Dahil hindi po nag-submit ng counter proposal. Kumbaga, marites pa hanggang ngayon na meron daw magcha-challenge sa Aboitiz. Yung marites na yon nire-report ni Bobby Lim sa dyaryo. Hindi ba the best? Ayos In the meantime, Kumbaga, pinagaganda mo yung sitwasyon ng Lagindingan. wala akong nag-offer eh. Meron daw nag-offer, pero wala pang, hindi pa nag-submit. Yes. Intention pa lang. Kumbaga, nagkape sila ni Bobby Lim. Pare, tingin ko, Magka-counter-offer kami. counter-offer kami dyan. Ayan. Ito, nag-counter-offer na nga. Swiss challenge po to. Ibig sabihin, kung ano yung offer ng Aboitiz, hihigitan Hihigitin nito nung challenger. Pero dahil siya Ang original esinwerte by some stroke of luck, ang original proponent, status. kung ano man yung offer, imamatch niya lang, kanya na yun. Ganyan na Swiss challenge. Yes. Ganyan ulit. Kumbaga, uphill climb po yan sa challenger. Kasi kung ano man yung i-offer mo, imamatch lang nung kabila, at Tapos talo ka pa din. Oo. Ang ibig niyo sabihin, Yusek, Bobby Lim, hindi kayo man lang naglagay. Pagpalagay nyo na inisip ninyo na itong mga airports na ito, 3 bago tatlong bago, ipra-privatize namin. sa Aboitiz. Wala kayong inilagay man lang na, kumbaga, sa privatization, itong gagawin. Ito yan. Hindi. Basta na may... Kung ano man yung offer kasi, hindi po nila sinasabi. Kasi trade secret daw yun. Okay. Hindi may nag-offer. So what? May offer yung Aboitiz. Ito mga gagawin namin. Pero trade secret. So, paano imamatch nung challenger something na hindi niya alam kung ano? Paano, how will the challenger beat an offer na hindi niya alam kung ano? Hindi nila binibigay kasi kung ano yung laman ng offer. Hindi ho. Kung meron talagang challenger, pipirma sila ng NDA sa amin. Non-disclosure. Pero ibibigay ko yung offers, yung mga terms ng Aboitiz. Aboitiz? Pakikita ko? Kung halimbawa... Baka magalit yung Aboitiz sa'yo, matanggal ka dyan. May non-disclosure naman ho eh. Kung halimbawa 100 items, bibigyan ko siya ng 95. Para yung 5. Ayun. Nagkakaintindihan na tayo sa Nag-counter offer ka? Ito. Yan ang counter offer mo, talo ka eh. Ano yan Yung Cebu kasi, binili na rin Ano ng namang yung larong yan napaka-tilted in favor talaga. Parang hindi. Once you get... Alam mo, mas maganda pa maglaro ng Family Feud eh. Medyo... May pag-asa ka pa manalo. Yan wala na eh. Hindi. Hindi. Pag sinabi mong... Kumbaga, niluto na nila 5%. Ang hindi mo na, Hindi, hindi. 95. The mere fact na ikaw ay dinesignate, binigyan ka ng OPS, original proponent status, panalo ka na. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ang hirap-hirap yan. Nun. Yung mismo pagkuha ano ba mga kondisyones? Ano para bang mabigyan ka ng OPS. Yan, ano ba? Yan ang issue. Yan po ang root ng issue na to. Alam mo, to start with, yung OPS na yan, original, proponent status. Dapat bibigay lang yan sa Greenfield eh. Kung hindi yung sa existing. Bakit Greenfield? Yan bago nga eh. Greenfield. Hindi, Greenfield. Bagong tayo lang. Tingnan mo, from the ground up. Bagong tayo lang ng gobyerno yan. Ilang bilyon ang Yan ang ginastos. Greenfield. Hindi, pero
Green- Tama ka ng tama dyan eh. Ikaw naman. Hindi, natatawa ko dun sa vaccinations na kung Hindi. 95.5. Hindi. Baron Joel, ganito kasi yan. Greenfield yan. Oo. Kasi hindi naman tungkol dun sa build eh. O&M lang ito. Greenfield yung O&M. Operation and management. Operation and maintenance. And maintenance. Wala pang private sector na nakapag-manage yan. Yan. Kaya Yan. Greenfield. Greenfield. Hindi yung actual na infrastructure. Yung Greenfield sinasabi, actually, dapat ganun ang OPS, di ba? Oo. From the ground up, ikaw lahat. Design, design, fund, build, operate. Right of way, land Ikaw. acquisition. Oh. Alam niyo po, gaano kalaki yung airport ng Lagindingan? And to tell you, Alam mo, ang talagang business dyan sa Lagindingan, oh, aside from the airport, Yung ano? yung real estate, state paligid. Grabe yan, Oo, grabe. Sa puro grabe yan. township pati sa paligid. Hindi, tsaka pwede, Tsaka pare, cargo and everything, pwede mo na lagyan ng storage. mga, pwede mo na lagyan ng warehouses lahat yun. Oo. At saka ecozone. Hindi, baka talaga may pinanganak na swerte. No? Oh, baka ganun. Swerte. Swerte. Greenfield eh. Oo. Ang Greenfield doon yung O&M. Yung management. Operation and Management. Because wala pa nag-o-offer ng ganun. Putya, pati yung driveway niya, napakaganda. Kagagaling ko lang po dyan. Kaya nakita ko yan. Ang ganda-ganda niyang airport That is niya. not even their core business. Paano sila naging O&M expert? Ay, binili nila yung mega-wide, Oo. binay out nila sa Yes, Cebu. Oh. O, di expert na sila ngayon. Yung GMR. Dahil negosasyon, transaction yun eh. Financial transaction yun eh. Hindi, GMR at saka Megawide. Yung Indian. Yung ano, Binayot. yung dyan, sa Megawide. Swerte lang. Meron yun. Naswertehan lang to, pare. Naka Nalaman nila na tatlong na itong airport. tatlong airports Eh, na- bago pala. Bago pala yan. At sayang naman kung hindi natin Yes. papatusin. Yan. Sayang naman. Sayang. Isa na lang bago mag-break. Alam mo yung OPS. Original proponent status. Ako yung conglomerate, ako yung Taipan ng conglomerate. It would be even more tawag dito. You would be even more proud, more Ennobling. ennobling kung Yeah. kumari yung OPS mo greenfield dahil tika mo Mula, oo. hindi para kang pirata. Tinake over mo. Pirata ka na yung ganyang klaseng kalakaran. Pirata, magsalita naman. Kung magsalita. Oo. Ang pirata, magnanakaw yun. The old time industrialists noon, they started from yung Yung the pride of tumayo ng starting Ford, something, di ba? Tumayo ng Na meron ka na itayo. ito hindi, wala nang ganun Ay, hindi. Pare, please, 95 pa. banish all of these thoughts. Meron kaming gagawin na Greenfield nga operation ito. Oo, management. We will introduce At new techniques. New techniques. At saka, yung O&M net includes the development of the real estate. Real estate. Far be it from me. Far be it, pare. Hindi ako pwede maging industrial. Okay. Oh. 9:02 na umaga, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Magagaling. Karambola sa DWIZ.